Good day nga pala sa inyo mga tropang classic. So, pasensya na nga pala medyo hindi ako nakapag-upload ng mga nakaraan kasi sobrang busy talaga. Anyways, ito nga palang video na to ay replying lang dito kay tropa. So, about lang naman ito dito sa conversion at mga ginawa natin kung paano natin nailagay itong itong Rosy Corac na inverted fork. Bali, ang pinaka-conversion dito na nangyari bukod dito sa post ay itong aking caliper kasi galing ito sa Shogun 125. Now yung niya, yung bracket niya ay hindi kasya dun sa bracket ng Rosy Corac. Ang ginawa nung pinagpagawan ko nito, pinaweldingan ko na lang ito sa ng nut para lang magkasya siya dito sa part na to. Kasi kapos yan dinagdagan lang siya ng isang nut. Kaya nga pala yan ang nagamit kong caliper kasi that time wala akong idea na hindi ko pala magagamit yung yung stock natin na caliper. Akala ko kasi pwede siyang ibaliktad, yung pala hindi. Kaya bumili ako ng caliper, kaso nga lang walang available na iba, yan lang talaga. Tapos dito naman sa part na to, wala na siya nung pinaka-stopper kasi kapos na siya paglalagyan pa. Ito na yung pinaka magiging stopper mo dyan. Tapos pag tinanggal mo yan, diretsyon tanggal na yung buong assembly nung fork. Then wala na rin naman akong masyadong ibang conversion diyan. Talagang parang pinaka plug and play lang. Knuckle bearing naman ang ginamit ko diyan, yung stock. Kasi goods pa yung condition niya, kaya yun pa rin ang ginamit ko. Kaya sabi ko, para less na rin yung magagastos ko, yun na lang din ang ginamit ko. Kasi nasa 300 yung pang TMX 155 yung suggestion ng builder na napagtanungan ko kung paano ang diskarte. Tapos sabi ko pwede para naman si knuckle bearing ng keyway. So yun ang ginamit ko muna. Tapos kung ikaw rin naman ay mag-clip on, recommended kong 41mm dito sa clip on natin pang coffee racer build. Goods na yan. Tapos ito naman, bukod may video naman ako dito kung paano ko siya ginawa, itong aking Aprilia switch at saka yung Daytona quick throttle. Tapos ito nga pala yung pinaka latest kong kaka-install ko lang nito. Brake light at signal light nandun sa may part ng footrest. So pinag-eksperimentohan ko lang yan. So yun lang muna sa ngayon mga tropa. Bale, next week nga pala plan kong gumawa ng video ng content ko para dito sa about masasabi ko do sa common issue ng battery ng Keyway Coffee Racer. Naka-experience tayo ng ng shortage ng voltage. Bale, namamatay yung ating speedometer. Hindi nagpa-function ng maayos yung push start. So ayun, gagawan ko lang siya ng reviews, tapos titingnan natin kung anong pwede nating gawing remedyo doon. Kung umabot ka nga pala sa part na to, so huwag kang mahiyang mag-leave ng comment para magawan din natin ng mga suggestion ng video, yung mga katanungan niyo. Kung nakakatulong nga pala itong mga videos ko, so huwag kayong mahiyang mag-subscribe bilang suporta na rin ito sa ating channel. And pwede nyo rin nga pala akong i-follow sa TikTok by Gatsby the Great din naman yun. Search nyo na lang. So ayun lang, maraming salamat. God bless. Ride safe always.